Bumulwak at umapaw sa kalsadang tubig mula sa isang bundok sa Glan, Sarangani. Dahil dito, pansamantala itong hindi nadaanan ng ilang residente. Gumuho rin ang bahagi ng kalsada. Sa Sultan Kudarat, pahirapan ang pagdaan ng mga motorista sa isang highway dahil naman sa putik matapos ang matinding ulan. Lubog din sa baha ang isang highway sa Ampatuan, Maguindanao del Sur na nagbistulan ng ilog. Ayon sa Pag-asa, dalawang weather systems ang nakaapekto ngayong araw sa bansa. Magdadala ng maulap na panahon na may kalat-kalat na pagulan at thunderstorms sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Mindanao, Eastern Visayas at Palawan. Easterly naman ang magpapaulan sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to moderate rains bukas sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Zambales at ilang lugar sa Palawan. Light to intense rains naman ang posibleng maranasan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. May chance rin ng pagulan bukas sa Metro Manila. Handa raw si Vice President Sara Duterte na harapin ang impeachment trial sa 20th Congress. At mula sa Davao City, nakatutok si Argel Relator ng GMA Regional TV. Sinabihan ko na rin talaga sila, really, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Hindi raw uurungan ni Vice President Sara Duterte ang nakatakdang impeachment trial sa kanya sa pagpasok ng 20th Congress. Whether guilty man yon or acquittal, I'm already at peace. Pero pinuna ni VP Sara na mali raw na magsimulang magbilang ng boto na wala pang trial. They haven't seen evidence yet. They haven't seen what the prosecutors have. They haven't seen what our defense is. So, parang mali siguro na magbilingan ng boto ng walang trial. Hindi na rin daw nagulat ang bise sa umano'y pagiging kasapi ni na Presumptive Party List Representative Chal Jokno at Leila de Lima sa prosecution team sa impeachment trial. They've been very vocal anti-Duterte since birth. Yes. In fact, wala pa sa mapa si dating Pangulong Rodrigo Duterte to become president, ay anti-Duterte na talaga si Secretary de Lima. Malayo pa ang 2028 presidential election pero sabi ng bise, binigyan daw siya ng mga taga-suporta ng hanggang December 2026 para magdesisyon kung tatakbo siya o hahanap ng ibang susuportahang kandidato. I have more than a year to really sit down and list down the pros and cons as I did atong 2021 with regard to running for president. Sa katatapos naman na eleksyon, proud daw ang bise sa mga senatorial candidate ng PDP laban kahit hindi raw ito ang inasahan nilang resulta. Ngayong umaga, dumalo si VP Sara sa Thanksgiving Mass sa Carmelite Church sa Davao City matapos ang eleksyon 2025. Naroon din ang kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte at mga anak ni Kong Pulong na sina 2nd District Representative-elect Omar Duterte at 1st District Councilor-elect Rigo Duterte. Sabi ni VP Sara, nagkausap na umano sila ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa resulta ng eleksyon, mga ginagawa sa impeachment at ukol sa ICC case ng ama. Ayon sa bise, tinatrabaho na umano ng mga abogado kung paano manunumpa ang dating Pangulo na nahalal na mayor ng Davao City. Para sa GMA Integrated News, Argel Relator ng GMA Regional TV, nakatutok 24 oras.